Si former President Erap Estrada daw ang nangako na ipapahila ang BRP Sierra Madre. Ay, agoy! Yan po ang sinabi ni former Ambassador Bobby Tiglao sa anyang article sa Manila Times. Agoy! Pag-usapan natin ngayon yan, mga kotsero. Pero bago natin pagpatuloy itong topic na to, na magka-shoutout po muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So si Sendwave po, mga kotsero, ay isang mobile app na pwede nyo pong gamitin para makapagpadala ng inyong mga remittances sa inyong mga minamahal sa buhay sa Pilipinas, lalo-lalo na kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ang gagawin nyo lang, mga kotsero, ay download ang Sendwave app at gumawa po kayo ng account at ilagay nyo po dyan yung inyong bank account details. At pwede na po kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. So, ayan po, mga kotsero, gamitin nyo po si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. And ito na nga. Ito yung sinabi sa article ni Bobby Tiglao kanina. Actually, I'm a bit surprised sa mga turn of events pagdating sa mga dating sumuporta sa kandidatura ni President Bongbong Marcos. Kasama po dyan si Bobby Tiglao. At pero anyway, ito yung sinabi niya sa kanyang article kanina. Pakita ko na lang sa inyo. Yan. Nangako daw ang Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Kinukumpirma niya, mga kotsero, na nangako daw ang Pilipinas na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Sino daw ang nangako? Categorically, sinabi niya na si President Joseph Estrada. Yan. Categorical yan, mga kotsero. Si Presidente Joseph Estrada mismo daw ang nangako noong 1999 na tatanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Diba? Yun ang sinabi. When the governments of Estrada and later President Benigno Aquino III were reminded of that commitment by the Chinese, they claimed that technical difficulties prevented them from removing the landing ship tank LST Sierra Madre. Talagang no? Talagang excluded yung admin ni Arroyo, no? Ganun ba pag na-appoint ni Arroyo? Anyway. Ito sabi, this is an indisputable fact. The Foreign Affairs Department is shamelessly irresponsible. Diyos ko, kawawa naman ang ating DFA. Tayo pa raw may kasalanan. In its refusal to correct the claims of such ignorant jingoists as National Security Council spokesman Jonathan Malaya and Coast Guard official Jay Tariela. Grabe. President Ferdinand Marcos Jr. was more careful and instead said, I am not aware of such agreement. If there was, I rescind it as of this moment. Parang paano na lang yan, Anyway. So, ano daw yung ebidensya niya, sabi ni Bobby Tiglao. Ito kasi, meron daw confidential document na kung saan isinabi, ito raw yun. Ayan. Confidential and urgent. Kailan to? April 23, 2013. Ayan. Chinese demarches on the Ayungin Shoal. Ayan. Demarches ba? Ang labo hirap makita Pero from Albert Del Rosario, papunta kay former President Panot Aquino. Tapos, naka-quote dito, mga kotsero. Ito yung quote. Yan. Ito.
Yan, yan, yan. On 3 occasions, the Chinese, hindi ko mabasa to, said that the Philippine Navy vessel BRP Sierra Madre LSD-57 on the pretext of being stranded was illegally grounded on 2nd Thomas Shoal on May 7, 1999. Okay, ngayon mga kutsero, sagutin muna natin to, illegally grounded, hindi po. Claim lang yan ng Chinese na illegally grounded. Bakit? Kasi ang treatment nga nila sa buong South China Sea, territorial waters nila. Pero yan po ay violation ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Seas. Yan po ay violation ng UNCLOS. At pinabulaanan na po ng arbitral ruling yung 9-dash line. So ibig sabihin, kung tayo man ay nagsadsad ng barko sa Ayungin Shoal, it is perfectly within our rights, sovereign rights to do so. So mali po dito yung sinabi ng China. Ngayon, ito nakasulat. The Chinese side claimed that Philippine authorities promised China they would immediately remove the stranded vessel, but they have not done so up to this day. The Chinese side highlighted that the Philippines has not honored this commitment. The Chinese side further alleged that radar facilities have been have been built on the vessel, and mooring ropes nga were installed around the grounded vessel. Ayan. So ito yung ebidensyang pinapakita ni Bobby Tiglao. Ayan. Ito, yung ebidensyang pinakita niya. Ito nga yun. Ayan. Yun nga yung pinagbasihan niya. Okay. But alam nyo mga kotsero, this is not proof. This is not proof of President Joseph Estrada's agreement. It's not proof. It's a claim. Oo. That's true. Ito, sinabi dito sa dokumento na to na kine-claim ng Chinese. Kine-claim ng China yan. Ito, meron pala ditong mas madali mabasa. Yan. Parang tinangga. Ayan, the Chinese side claimed that Philippine authorities promised China that they would immediately remove the stranded vessel, but they have not done so to this day. Mga kutsero, this is not proof. Hindi ho ito patunay na may commitment ang Pilipinas na tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ebidensya ito na merong claim. Yan po mga kutsero. Ebidensya lamang po ito na merong claim ang China o merong siguro may claim sila na sinabi na commitment natin. Yun, yung ganun lang yan. Pero hindi ito ebidensya na tawag dito na tayo pumayag na tatanggalin natin. In fact, kung babasahin nyo pa nga, ito may sinabi pa dito. Yung justification ni Albert Del Rosario. Ayungin Shoal is a Philippine territory and part of the natural extension of the archipelagos, etc., etc. Yan. Ito yung recommendation. The department is of the view that the Chinese may use the Ayungin Shoal as evidence to show other ASEAN countries that the Philippines is not complying with the DOC and is there, ang labong hirap mabasa. Ang hirap mabasa nitong sana high-res yung in-upload. Kaso hindi high-res. Ang hirap basahin. But anyway, at any rate, hindi ho ito ebidensya na nagsabi si Joseph Estrada na tatanggalin niya yung BRP Sierra Madre. Hindi po.
Actually, may sinabi pa nga dito na verbal nga daw. Verbal nga daw yun. At ang sinabi pa niya ito, kaya raw nagkaroon ng sabi ni Bobby Tiglao, kaya raw yung promise na yon ay nangyari kasi meron pa raw tayong isang barko na BRP Benguet na sabay na ginround kasabay ng BRP Sierra Madre, pero ito daw kasi tinanggal natin dahil nagdemand daw ang China na tanggalin yun. It is 560 kilometers to the northeast of Scarborough Shoal. Well, di natin alam kung ba't tinanggal. Hindi natin alam. Kailangan alamin muna natin kung bakit tinanggal yan. Baka it's different. Baka the reason is different compared to BRP Sierra Madre. Di ko alam, ilan ba ang 560 kilometers? How is that in nautical miles? Check natin. 560 kilometers to 302 nautical miles na pala kasi. Hindi, hihilahin talaga to kasi this is already beyond. Lampas na po ito sa ating exclusive economic zone. Ayan o. Kasi ang exclusive economic zone natin, mga kotsero, hanggang 200 lang. So tatanggalin talaga to. Hihilahin talaga to. Itong BRP Benguet. Ayan. Yun po ang sagot dyan. So hindi ho porke tinanggal yung BRP Benguet, dapat tanggalin din yung sa Ayungin. Kasi yung Ayungin is only 100 to 160 nautical miles from our baseline. Ibig sabihin, pasok yun sa ating exclusive economic zone. Ito pong BRP Benguet, according to Google, is 560 kilometers. Yun yung sinabi ni Bobby Tiglao. It's already 302.376 nautical miles. Lampas-lampas na po yan sa ating compliance sa UNCLOS, which is 200 nautical miles lamang. So, hindi to apples to apples. Hindi dapat gamitin itong BRP Benguet bilang ebidensya na tayo ay nangako na tatanggalin natin yung sa Ayungin. Yan. So, meron pang sinabi na verbal daw kasi yun. Ayan, yan. Verbal agreement daw yan. Well, verbal. Ito. If Estrada's promise in 1999 to remove the two LSTs in Ayungin and Scarborough had been made public, verbal daw eh. Okay, ito naman ang problema sa verbal. Mga kotsero, verbal is not binding. A verbal agreement dapat treaty ito. We're talking about verbal contracts are binding, pero kailangan mong patunayan yun na meron kayong verbal agreement. And yung pinakita po ng China dito is not proof of a verbal agreement. It's only proof that it was discussed. Ebidensya lang po siya na nag-request sila na hilahin, natanggalin. So ito pong pinakita na ebidensya ni Bobby Tiglao, parang medyo pilit. Para lang maipasok yung narrative na oo, meron tayong commitment sa China. Panoorin natin yung balita tungkol dito kasi meron pang isang forum kanina na sinabi daw na oo, nagpakita raw sila ng ebidensya galing sa isang Chinese official. Nagsisisihan kung sino ba ang nangako sa China na aalisin sa Ayungin Shoal ang BRP Sierra Madre. May nagturo kina dating Pangulong Erap Estrada at dating Senador Antonio Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Sa isang kolumn ni Rigoberto Tiglao sa pahayagang The Manila Times, pinangalanan niya si dating Pangulong Joseph Estrada na siya raw nangako sa China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong 1991. Kahit verbal commitment lang, ilang beses daw itong nabanggit sa mga dokumento. Nagpakita rin si Tiglao ng ilang confidential memoranda na galing umano sa Department of Foreign Affairs. Dito raw nabanggit na may pagpupulong na naganap noon sa pagitan ng ilang opisyal ng Pilipinas at China, kaugnay sa pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Agad naman itong pinalagan ng mga anak ng dating Pangulo na sina Senators J.V. Ejercito at Jinggoy Yung sinasabi ko, mga kotsero, na verbal, well, it's a testimony that there was a meeting. Pero hindi natin matutukoy kung nagkaroon ba ng agreement sa meeting na yun. Lalo na kung verbal. Siguro naman merong siguro naman merong silang nagte-take ng notes. Meron silang secretary or secretariat na pwedeng nagno-notes habang nagmi-meeting. Kung yun ang ipakita nila, pwede. Maniniwala tayo. Mas madali nating mapapaniwalaan na meron talagang agreement. Yung habang nag-uusap, merong nagno-note sa gilid, ito yung sinabi ng China, ito yung sinabi ng Pilipinas, etc. etc. Yun ang kailangan nating makita. Malamang sa malamang, kung nangyari itong meeting na to, merong kopya ang China at may kopya rin ang Pilipinas. Estrada, sabi ni Senator J.V. That's very inconsistent, and common sense tells us it was President Joseph Estrada who ordered that PRP Sierra Madre be grounded in Ayungin Shoal. So paano namang siya rin ang magsasabi na to remove it, na magkakaroon ng commitment? Naging matapang nga raw ang dating Pangulo at ipinaglaban ng Pilipinas sa pinakamakapangyarihang bansa sa Asia. He had the balls to fight for our sovereignty and our territorial integrity. Diba? Kahit pa paano, meron siyang balls to claim our territory against a superpower. Hamon naman ni Senator Jinggoy sa China. Yes, name names. Because we are also at a loss. We are also in limbo kung sino talagang nangako. Tama si Nauna Senator na rin Jinggoy. sinabi ni Orly Mercado, dating Defense Secretary noong Administrasyong Estrada, Tama si Senator Jinggoy doon, mga kotsero, no? Sinabi niya, name names, magpangalan na kayo. Kung sino talaga yung nagbigay sa inyo ng commitment na hilahin yung BRP Sierra Madre. Kasi kailangan talaga malaman kung sino eh. Para malaman natin kung sino yung crucify natin. De, joke lang. Pero hindi, for transparency, kasi kinakiklaim sila eh. So meron silang kiniklaim, China is claiming something, na we committed something. So they should substantiate that claim. Nangako. nauna na rin sinabi ni Orly Mercado, dating Defense Secretary noong Administrasyong Estrada, na wala silang anumang pinangako na tanggalin ng BRP Sierra Madre. Sa isang panayam naman, hinamon din ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang China na pangalanan ang nangako sa kanila. Tanong ni Enrile sa Beijing, si dating Senador Antonio Trillanes daw ba ang tinutukoy nila? Si Trillanes ang naging negotiator sa back-channel talk sa mga opisyal ng China noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero itinanggi ni Trillanes ang paratang ni Enrile. Wala pong pinangako, at least dun sa time po ni President Aquino. At dapat China ang magsabi, sino nangako sa inyo? Definitely, hindi isang senador yan. Dapat presidente yan. Kaya ang sinasabi ko rito, kung meron at meron nangako dito, si Duterte yan, kasi lahat ng pabor sa China, nung panahon niya, pumasok. Banat pa ni Trillanes, si dating Pangulong Rodrigo Duterte rin daw ang totoong trumaydor sa Pilipinas. Itong recently, siya yung nakipagpulong dito kay Xi Jinping na hindi niya ipinaalam ito kay President Marcos. So, maliwanag dito kung sino yung traidor sa interest ng bayan. Ano? At pero, dyan sila magaling eh. Ililihis nila eh. Para pagbibintangan nila iba para malihis yung atensyon mula sa kanila. Sa isang forum naman sinasabi kanina, muling iginiit ng Chinese Embassy na dokumentado ang pagpupulong at binitawang pangako ng Pilipinas. Grabe yung ano. Pause ko lang sandali bago natin pagpatuloy. So at least ngayon alam na natin kung sino yung nagtatanggol talaga sa interes ng China. Kasi literal na katabi nila. Oh, my goodness. Tuloy natin. Launched solemn representations immediately
requesting the Philippine side to tow away the vessel. The Philippine side also made explicit commitments to do so. The representations were put on record and well documented. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw tinutupad ng Pilipinas ang pangakong ito at itinatanggi pa. Hindi binabanggit ng China kung kaninong administrasyon ang sinasabing nangako sa kanila. Dagdag pa nila, special arrangements lang sa ngayon ang resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. The Chinese side, however, has always exerted the utmost restraint with a view to maintaining the relations with the Philippines and safeguarding regional peace and stability. Nagpadala na raw ng draft proposal ang China sa DFA para maresolba ang issue. Wala pang sagot ang ehensya kaugnay nito at sa mga paratang ni Tiglao. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Well, again, mga kutsero, no? Sabi naman ng Chinese representative, the representation were put on record and well documented. So, ba't di nyo sabihin kung sino? Well documented naman pala eh. It's put on record. Sabi nyo, na-record nyo. Tapos well documented. May dokumento kayo na nagsasabing, ito, sinabi ng ganitong presidente o sinabi ng ganitong tao na hihilahin daw ang BRP Sierra Madre. O ba't di nyo ipakita? Bakit ang ibabalik nyo sa amin? Sinabi na, niresinda ni Presidente Bongbong Marcos eh. Niresinda raw ng presidente nyo eh. Ano pang silbi ng pagpapakita namin? Hindi ganun. Hindi ba dapat mas ano pa kayo, mas gigil pa kayo na patunayan na tama kayo? Anong sabi ng China? What's the point? What's the point of us doing that if any agreement will be rescinded? Well, at least, 'di ba, meron kayong ebidensya na meron talagang commitment. Masasabi nyo sa mamamayang Pilipino, oy, niloloko lang kayo ng mga kumukontra sa amin. Diba? Pero even then, mga kutsero, alam nila hindi legally binding yun eh. Bakit? May UNCLOS eh. May UNCLOS eh. Wala namang ano. Sinabi nila, well documented daw. The representation were put on record and well documented. Nasaan yung dokumento? Nasaan yung record? Ipakita nyo na. Kasi, nagmumukha lang kayong, kasi it's propaganda lang talaga kasi. Propaganda lang talaga yun. Baka ito yung sinasabi ng document, yung pinakita ni Bobby Tiglao. Baka ito yun. Kasi this does not prove anything. It only proves na nagkaroon ng meeting. Pero hindi pinapakita na may agreement. Ang sabi, verbal daw at dapat daw i-honor now natin yung verbal agreement natin. But the thing is, you have to also provide proof that there was a verbal agreement. Paano? By having someone else, a third party, prove that it indeed happened. For example, nung nagkaroon ng problema sa Scarborough, anong ginawa ng Albert Del Rosario? Nagpunta ng States. Naipagpulong, humingi ng arbitration sa gitna ng US, China at Pilipinas. Ang claim ito. Ang sinabi ni Campbell ay ang claim pala ni Albert Del Rosario nagkaroon daw ng agreement, verbal agreement na aalis ang China sa Scarborough Shoal. So yun ang pinasa niya kay Noynoy Aquino, kay Panot. Tapos, ano nangyari? Umalis ang Pilipinas, naiwan ng China. Nung kinu-question ngayon ni Albert Del Rosario, yung commitment ng China doon sa napag-agreehan nila, anong sinabi ng China? Wala pa tayong agreement na pag-usapan lang natin. Hindi pa kami uma-agree na pag-usapan lang natin. Anong sinabi ng Amerika? Wala pang agreement na pag-usapan lang din. See? In fact, si Bobby Tiglao, nagsulat din siya ng article tungkol dun. Tapos ang sabi niya, niloko daw tayo ng Amerika. Yun yung sinabi niya ni Bobby Tiglao.
Niloko daw tayo ng Amerika kaya raw napunta sa China yung West Philippine Sea. Well, kung niloko tayo ng Amerika, yung West Philippine Sea, yung Scarborough Shoal. Well, kung niloko tayo ng Amerika at ang naging beneficiary ay ang China, di ba? Parang ang weird naman na ngayon ay pinagtatanggol nila ang China tapos tayo naghahabol tayo sa ayungin. Ang weird eh. Parang ang dating makasita lang sa mga ang dating. Again, mga Kojero, I'm not advocating for US support. I'm not advocating for China support. No. Ang akin lang dito, unahin natin ang bansa. Unahin natin ang Pilipinas, mga Kojero. I'm not here to say na huwag kayong kumampi sa China. I'm not here to say na kumampi kayo sa Amerika. Ang sinasabi ko po dito, yung mga nagtatanggol sa China, malamang sa malamang, hindi inuuna ang interes ng Pilipinas. Yung mga kumakampi sa Amerika, malamang sa malamang, hindi inuuna ang interes ng Pilipinas. Ano ba ang interes ng Pilipinas? Ipaglaban natin yung ating sovereignty and territory. Is the West Philippine Sea a part of our territory? Some of it are not. Yung hindi yan parte ng ating territorial waters. Pero yung malaking parte nun ay parte ng ating exclusive economic zone na nasa konstitusyon na dapat ipaglaban at dapat ireserba ang enjoyment at use to Filipino citizens. Nasa konstitusyon yan. Nasa konstitusyon din na may obligasyon ang ating gobyerno na pag-ipaglaban lahat ng lugar kung saan tayo ay may teritoryo o jurisdiction. The national territory comprises of the Philippine archipelago with all the islands and waters embraced therein, and all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction. Doon sa exclusive economic zone, we have sovereign rights. Article 12, Section 2, National Economy and Patrimony. Section 2, all lands of public domain. Hindi yan ang tututukan natin. Ito. The state shall protect the nation's marine wealth and its archipelagic waters, territorial sea, and exclusive economic zone, and reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. So it's backed up by our laws din, by our laws and constitution. So sana po, again, mga Kotsero, unahin po natin ang interest ng Pilipinas dito. I'm not advocating for China, I'm not advocating for America, I'm advocating for the Philippines. Unahin po natin ang ating bansa. Obviously, may interest ang Amerika sa Pilipinas. Obviously, may interest din ang China sa Pilipinas. Bakit hindi natin balansehin yun? And use it use it for our own benefit. Pwede naman yun. Wala namang problema doon. At yun ang ginagawa ngayon ni Presidente. So instead na ginaganito natin o ginagawa nating pinag-aaway natin yung bawat isa, bawat Pilipino. At instead na pinopromote natin ang interest ng China sa Pilipinas, why not unahin natin yung interest ng Pilipinas bago interest ng China? Diba? Bakit hindi natin unahin mahalin ang ating bansa? Sana po, yun muna ang ating ginagawa. Di ba? Yun yung mas tamang gawin. So ayan mga Kotsero, hanggang dito lang po muna tayo at I hope that you enjoyed our video for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. At wag niyo po kakalimutan na na i-share to pong video natin sa inyo po mga kaibigan. At I'll see you in our next Coach Jarrett Live. Alright, so God bless everyone. See you next time. Bye!